Nawa ay mayroon kang isang masaya at mapagpalang araw. Ang ating tatalakayin ay isa sa mga paksa sa Araling Panlipunan. Handa ka na bang makinig at mag-aral? Bago ang lahat, mag-alay muna tayo ng isang dasal ng papuri para sa Panginoon na napakabuti sa ating buhay. Panginoon namin, maraming salamat po sa biyaya at sa pagpapala. Ingatan niyo po ang aking mga anak sa Pilipinas. Salamat po dahil nakakapag-aral kami kahit malayo kami sa isa't isa. Patnubayan niyo po sila kagaya ng palaging pag-aalaga ninyo sa akin dito sa ibang bansa. Maraming salamat po at itinataas po namin sa iyo ang pinakamatamis na papuri. Amen at amen. Heto ang ilan sa mga layunin ng ating paksa. Una, nailalarawan ang sariling komunidad. Pangalawa, nasasabi ang payak na kahulugan ng komunidad. At ang pangatlo, naipaliliwanag ang kahalagahan ng komunidad sa sarili at sa sariling pamilya. Bawat isa sa atin ay kabilang sa isang komunidad. Ano nga ba ang ibig sabihin ng komunidad? Ang komunidad ay pangkat ng mga tao na may ugnayan sa isa't isa. Ang ugnayang ito ay dahil sa pagkakapare-pareho ng lugar na tinitirhan o dahil sa pagkakaroon ng karaniwang mga katangian, interes o layunin. Ang pangkat ng taong nagtutulungan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa ating lugar ay halimbawa ng isang komunidad. Caleb, alam mo ba na may dalawang uri ng komunidad? Ito ay ang komunidad na urban at ang komunidad na rural. Tignan ng mabuti ang larawan. Ano ang mapapansin mo? Tama! Dumako muna tayo sa komunidad na rural. Ano ang naiisip mo kapag naririnig ang salitang rural? Tama ulit, Caleb. Ang komunidad na rural ay matatagpuan sa labas ng lungsod at kabayanan. Bukod dito, kakaunti ang mga gusali at kabahayan. Ang komunidad na rural ay may tatlong uri. Ito ay ang mga sumusunod. Una, pangsakahan. Pangalawa, pangisdaan. At pangatlo, pangminahan. Pansakahan. Dito nanggagaling ang sariwang gulay na ating kinakain. Pati ang mga pangunahing pananim kagaya ng palay, mais, at niyog. Ilan sa mga sakahan na ito ay matatagpuan sa kapatagan ng gitnang Luzon, Cotabato, Lambak ng Cagayan, at La Trinidad sa Benguet. Pangisdaan. Marami ring komunidad na pangisdaan sa ating bansa dahil ang Pilipinas ay binubuo ng maraming pulo. Ang mga sariwang isda, seafood, seaweed, at perlas ay dito hinahango. Matatagpuan ang ilan sa mga ito sa Pangasinan, Mindoro, Palawan, at Iloilo. Pangminahan. Karaniwang matatagpuan ang mga komunidad na pangminahan sa mga kabundukan. Ang pangunahing gawain ng mga tao rito ay ang pagmimina ng mga ginto, tanso, nickel, chromite, at iba pang mga yamang mineral. May mga minahan sa Davao, Cebu, Zambales,
Mindoro, at maging sa Mountain Province. Ngayon, dumako naman tayo sa komunidad na urban. Ano ang naiisip mo pag naririnig ang salitang urban? Tama! Ang komunidad na urban ay matatagpuan sa mga lungsod. Makikita rito ang mga nagtataasan, naglalakihan at naggagandahang mga gusali. Ang mga gusaling ito ay makikitaan ng iba't ibang negosyo, pamilihan o pasyalan. Matatagpuan din dito ang iba't ibang uri ng transportasyon at komunikasyon. Mayroon itong malalaking pampubliko at pampribadong paaralan. Mga halimbawa ng komunidad na urban ang Kalakhang, Maynila sa Luzon, at ang maunlad at malawak na lungsod ng Cebu sa Visayas. Ang komunidad na rural ay may tatlong uri. Ito ay ang mga sumusunod. Una, residensyal. Pangalawa, komersyal. At pangatlo, industrial. Residensyal na komunidad. Dito matatagpuan ang mga kabahayan sa komunidad. Komersyal na komunidad. Dito matatagpuan ang mga gusali na may kinalaman sa iba't ibang negosyo. At ang panghuli, industrial na komunidad. Dito matatagpuan ang mga pagawaan, kumpanya, at mga pabrika. Ang kahalagahan ng komunidad. Mahalaga ang tungkuling ginagampanan ng komunidad sa paghubog ng pagkatao ng mga kabataan kagaya mo, Caleb. Ang isang malinis, mapayapa, at maunlad na komunidad ay kaaya-ayang tirhan. Ang komunidad ay mahalaga din sa pagtugon ng pangailangan ng pamilya na bumubuo nito. Isang halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng hanapbuhay ng mga tao. Ang komunidad ay magiging maunlad at mapayapa kung ang bawat kasapi nito ay nagkakaisa, nagmamahalan, at nagtutulungan. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa ating komunidad. Tandaan mo yan. So, Caleb, saang uri ng komunidad ka nakatira? Tama! Caleb, ano ang maaari mong gawin upang makatulong sa iyong komunidad? Tama ulit! So, ngayon, tayo naman ay magkaroon ng quiz. Question and answer, ha? Piliin ang KU kung ito ay naglalarawan sa komunidad na urban. At KR naman kung ito ay naglalarawan sa komunidad na rural. 5, 4, 3, 2, 1. At ang tamang sagot ay KU, komunidad na urban. Ito ay halimbawa ng mga gusali na maaari mong makita sa komunidad na urban. Pangalawa, piliin ang KU kung ito ay naglalarawan sa komunidad na urban. At KR naman kung ito ay naglalarawan sa komunidad na rural. 5, 4, 3, 2, 1. At ang tamang sagot ay KU, komunidad na urban.
Makikita mo ang naglalakihang gusali at ang transportasyon ay isang tren. Pangatlo, piliin ang KU kung ito ay naglalarawan sa komunidad na urban at KR naman kung ito ay naglalarawan sa komunidad na rural. 5, 4, 3, 2, 1. At ang tamang sagot ay komunidad na rural. Makikita mo ang mga bundok at syempre ang mga tao na nagtatrabaho sa sakahan. Piliin ang KU kung ito ay naglalarawan sa komunidad na urban at KR naman kung ito ay naglalarawan sa komunidad na rural. 5, 4, 3, 2, 1. At ang tamang sagot ay KR, komunidad na rural. Makikita ang traktor. Ito ang isa sa mga transportasyon na ginagamit sa mga komunidad na pangsakahan. Piliin ang KU kung ito ay naglalarawan sa komunidad na urban at KR naman kung ito ay naglalarawan sa komunidad na rural. 5, 4, 3, 2, 1. At ang tamang sagot ay KU. Makikita dito ang pabrika. Pabrika, kumpanya, at naglalakihang mga gusali ang makikita natin sa komunidad na urban. Dito nagtatrabaho ang mga Pilipino. Piliin ang KU kung ito ay naglalarawan sa komunidad na urban at KR naman kung ito ay naglalarawan sa komunidad na rural. 5, 4, 3, 2, 1. At ang tamang sagot ay KR, komunidad na rural. Kagaya ng ating napag-aralan, ang pangunahing hanap buhay ng mga tao sa komunidad na rural ay ang pagmimina, pagsasaka o kagaya ng nakikita mo sa larawan, ang pangingisda. Very good, Caleb! Salamat sa panonood at pakikinig, anak ko. I love you, I miss you, and God be with you. Ang lahat ng papuri ay inaalay natin kay Lord. Mahal kita. See you again. At sa susunod na online learning session natin with Mommy Charm, ipapakita ko ulit sa iyo ang mga bagay na dapat mong matutunan at ang pagmamahal ni Mommy Charm sa iyo, Caleb, Joshua, and Ian. I love you so much, mga mahal ko. God bless. Bye-bye!